Shalom sa inyong lahat. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Filipos 2:3 at 4. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral sa salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Huwag na huwag mabibigong gawin ang tama. Eksodo, tayo ay bago pumalaw tayo manalangin muna. At ang ating awit ay mula sa ang ating panalangin ay mula sa awit 5:4 hanggang 8. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Ngunit kami, sa pamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong bahay. At sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Patnubayan mo kami, O Panginoon, sa iyong katwiran. Tuwirin mo ang iyong daan sa aming harapan. Amen. Pangalawang leksyon, ang nasusunog na mababang punong kahoy. Ang ating susing talata ay Exodo 3:7 at 8. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Ito'y totoo na maaari tayong maging kapaki-pakinabang sa Diyos sa mararaming paraan. Subalit ang pagsunod sa tawag ng Diyos sa ating mga buhay at paggawa ng kung ano ang inaakay niya para sa ating gagawin ay tiyak na ang daan sa pinakakasiyasiyang pag-iral. Ito'y maaaring hindi laging magiging madali. At ito'y hindi madali para kay Moises. Subalit, gaano kahangal ang humayo sa sarili nating daan kapag tinatawagan tayo ng Diyos sa ibang direksyon. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Ang tawag ng Diyos kay Moises, ang tugon ni Moises sa tawag ng Diyos, at isang mahalagang pangangailangan para sa tawag ng Diyos. Doon sa una ay tatlo ang tatalakayin. Ang nasusunog na mababang punong kahoy, ang anghel ng Panginoon, at ang pangalan ng Panginoon. Sa ikalaway, titingnan natin ang apat na mga dahilan. Sa ikatlo, ang issue ng pagtutuli. Yung unang pagkakahati, ang tawag ng Diyos kay Moises. At tatalakayin natin ang una, nasusunog na mababang punong kahoy, Exodo 3:4 hanggang 6. Nang makita ng Panginoon na siya ay pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises! Sumagat siya, narito ako.
Kanyang sinabi, "Huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalyas na sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong ito'y iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Sinabi pa niya, "Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Si Moises ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Ang buhay ni Moises sa Midian. Pagkatapos tumakas si Moises sa Midian, nagkaroon siya ng isang medyo maalwang buhay. Nag-asawa siya, nagkaroon ng dalawang iho, sina Gersom at Eliezer, at naging bahagi ng pinalawak na pamilya ni Jethro, ang kanyang biyenang lalaki na isang pari sa Midian. Ginugol niya ang 40 taon na nakarelax ng pagiging isang pastol, gaya ni David na tinatamasa ang presensya ng Diyos. Lalo na gaya ng pagpapahayag sa kalikasan. Binago siya ng mga taong paglalakad kasama ang Diyos at naihanda siya para sa isang papel ng pagiging leader. Ginamit din ng Diyos si Moises dito sa tahimik na ilang upang isulat sa ilalim ng inspirasyon ang dalawang pinakamatandang aklat ng Biblia, ang Job at Genesis. Tumanggap din si Moses mula sa Diyos ng mahahalagang kabatiran tungkol sa malaking tunggalian, ang paglalang, ang pagkakasala, ang baha, at mga patriarka. At higit na mahalaga ay ang panukala ng kaligtasan. Sa gayon, si Moises ay instrumento sa paglilipat sa lahat ng sangkatauhan ng tunay na kaalaman sa buhay sa buhay na Diyos, ang ating manlalalang at tagapagtaguyod, at kaalaman tungkol sa ano ang ginagawa ng Diyos dahil sa kasalanan na nagdulot ng kaguluhan sa planetang ito. Ang kasaysayan ng Biblia at kaligtasan ay walang katuturan kapag hiwalay sa mahalagang pundasyon na sa ilalim ng inspirasyon ay binigay sa atin ni Moises, lalo na sa aklat ng Genesis. Ang himala ng isang nasusunog na mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na ang nasusunog na mababang punong kahoy ay hindi tinupok ng apoy, at kaya alam niyang ang nakikita niya ay isang himala at isang bagay na dramatiko at mahalaga ay kinakailangang nangyayari sa harap mismo niya. Samantalang papalapit siya, sinabihan siya ng Panginoon na alisin ang kanyang panyapak bilang isang tanda ng malalim na paggalang dahil ang presensya ng Diyos ay ginagawang banal ang lugar. Pansinin natin ito. Yung lugar na yon ay common yun na lugar. Di naman talaga banal yun. Ngunit nandun ang Diyos. Kaya siya ang nagpapabanal ng lugar. Kaya sinabi sa kanya, bilang paggalang, tanggalin mo ang iyong mga panyapak. Ang kahulugan ng sariling pagpapakilala ng Diyos. Iniharap ng Panginoon ang sarili kay Moises bilang ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Nangako ang Panginoon sa mga patriarkang ito na ang kanilang mga inapo ay mamanahin ng Kanaan, isang pangakong tiyak na alam ni Moises. Kaya kahit bago sinasabi ito, binubuksan na ng Diyos ang daan para kay Moises
upang malaman kung ano ang darating at ano ang mahalagang papel na kanyang gagampanan. Kinakailangan ni Moses ang 80 taon bago itinuring ng Diyos na handa na siya para sa kanyang tungkulin. Sino ang nagpasya na handa na siya? Ang Diyos, hindi ang tao. Hindi yung sasabihin na, ako pwede na. Hindi. Alam ng Diyos kung kailan na magagamit na niya si Moises. Kaya ano ang itinuturo sa atin ito tungkol sa pasensya? Halimbawa, mayroong nangangarap na maging presidente, hindi hinihintay ang kamay ng Diyos na gawin siyang presidente. So, mamumuliti ka. Mangyayari yan kahit sa loob ng iglesia. Hindi hintayin kung kailan naipasya ng Diyos, kung kapasyahan ng Diyos na siya ay manunungkulang presidente. Pangalawang pagtatalakay, ang anghel ng Panginoon, Exodo 3:1 at 2. Noon ay inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Media. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Yan ang sitwasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya ay nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab ngunit ito'y hindi nasusunog. Sino ang anghel na ito? Huwag malito sa titulong anghel ng Panginoon bilang isang paglalarawan ni Hesukristo. Pansinin ninyo, titulo. Yung anghel ng Panginoon ay isang titulo. At yung titulong yon ay inilalarawan ang Panginoong Hesukristo. Hindi magsasabi na siya'y anghel katulad ng anghel na si Gabriel. Ang terminong anghel mismo ay simpleng nangangahulugang mensahero. Yung original niyan ay Hebrew na malak. At kung ito'y laging depende sa konteksto, kung itong anghel ay ipalalagay bilang tao o makadiyos. Paano natin malaman na yung binabanggit na anghel ay literal na anghel, maanghel sa langit, o anghel na propetiko o propetikong anghel katulad ng tatlong anghel ng Apokalipsis 14:6 hanggang 9. Alam natin na itong tatlong ito na nagdadala ng huling pabalita sa mundo ay hindi mga literal na anghel, kundi mga tao. Kaya propetikong anghel sila. Kaya pag binasa natin ang salitang anghel, hindi kaagad nating iisipin na anghel ito na katulad ng mga anghel sa langit. May maraming pagkakataon sa Biblia kung saan ang anghel ng Panginoon ay tumutukoy sa makadiyos na persona. Itong anghel ng Panginoon ay hindi lamang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kundi siya mismo ang Panginoon. Si Jesus ay mensahero ng Diyos upang ipabatid ang mga salita ng Ama sa atin. Bakit isinusugo ng Diyos si Moises sa Ehipto? Ang pagdurusa ng bayan ng Diyos sa Ehipto ay inilalarawan bilang isang daing at isang malalim na paghingi para sa tulong. Narinig ng Diyos ang sa kanilang paghiyaw at siya'y nag-alala. Tinawagan niya sila na aking bayan. Ibig sabihin, kahit pabago ang Sinai at ang
pagpapatibay ng tipan. Sila'y kanyang bayan na. Bago pa nagkaroon ng tipanan ng Diyos at ang Israel ay tinuturing na ng Diyos na bayan niya ito. At magdudulot sa kanila upang manirahan at sagana kung sila'y susunod sa lupa ng Kanaan, gaya ng pinangako niya sa kanilang mga ninuno. Sinabi ng Diyos kay Moises na isusugo siya kay Faraon para sa isang tiyak na tungkulin. Sabi niya, halika, ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Exodo 3:10. Muli, nakita natin dito na tinawag sila ng Diyos na aking bayan. Ano ang ipinakita ni Moises sa kanyang tugon? Ano nga ang isang tungkulin ang iniharap ng Diyos sa kanyang lingkod? Tumugon kung gayon si Moises na may isang tanong, sino ako? Ibig sabihin, naunawaan ang kahalagahan ng mangyayari at ang kanyang papel sa lahat ng mga ito. Namamangha si Moises kung bakit ang isang gaya niya ay mapipili. Dito, maaga pa, meron tayong indikasyon ng kanyang karakter, kanyang kababaang loob, at ang kanyang pagkadama na siya'y hindi marapat sa na tinatawagan siyang gagawin. Bakit mahalaga ang kababaang loob? At isang pagkadama ng ating sariling hindi karapat-dapat. Yan ay mahalaga para sa sinumang naghahangad na sumunod sa Panginoon at gawin ang anuang bagay para sa Kanya. Pangatlong pagtatalakay, ang pangalan ng Diyos. Exodo 3:13 at 14. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ng Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ako nga ay ako nga. Inihaharap ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses bilang Eheje Aser Eheje na literal na nangangahulugang ako'y magiging kung sino ako magiging o ako ang ako nga. Sa Exodo 3:12, ginagamit ng Diyos ang katulad na pandiwang Eheje gaya sa talatang 14 nang ihayag niya kay Moses, ako ay makakasama mo. Nangangahulugang ito na ang Diyos ay walang hanggan. Siya ang nangingibabaw na Diyos at ang napakalapit na Diyos. At nananahan siya kasama ang mapagpakumbaba at nagsisisi. Isaiah 57:15. Ngayon naman tingnan natin ang Yahweh. Ang pangalang pantangi ng Diyos, Yahweh, nasalin sa Bibliang Ingles na ang Panginoon ay kilala sa bayan ng Diyos. Pansin natin ito. Sa Ingles, pag nakita ninyo yung the Lord at ang Lord ay big capital L, small capital O-R-D, yan ay Yahweh. Yan ang sa Ingles. Kaya mahalaga yan. Hindi basta Lord o Panginoon. Kung hindi
Yan ay Yahweh. Kaya nga, sinabi ito, kilala ng bayan ng Diyos mula pa sa pasimula, kahit hindi nila alam ang mas malalim nitong kahulugan. Alam din ni Moises ang pangalang Yahweh, subalit gaya ng iba, hindi niya alam ang tunay na kahulugan. Ang tanong niya, ano ang iyong pangalan? Ay isang tanong tungkol sa malalim na kahulugan niyon. Ang isang nakatutulong na pahiwatig ay nasa Exodo 6:3, kung saan sinabi ng Diyos, ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalan, ang Panginoon, ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Hindi ito nagpapahiwatig na sina Adan, Noe, Abraham, at ang mga patriarka ay hindi alam ang pangalang Yahweh. Nangangahulugang ito sa halip na hindi nila alam ang mas malalim na kahulugan nito. Ang kanyang pangalang Yahweh ay nakaturo sa katotohanang siya ang personal na Diyos, ang Diyos ng kanyang bayan, ang Diyos ng tipan. Siya ay isang malapit, napakalapit na Diyos na pumapagitan sa mga usapin ng tao. Ang Diyos na makapangyarihan, ayon sa Heneses 17:1, ay ang Diyos na mahimalang namamagitan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Subalit si Yahweh ay isang Diyos na nagpapakita ng kanyang kapangyarihang moral sa pamagitan ng pag-ibig at kalinga. Siya ay ang parehong Diyos gaya ng Elohim, makapangyarihan, malakas, nangingibabaw sa Diyos. Ang Diyos ng lahat ng tao, ang hari ng sansinukob, ang lumikha ng lahat ng mga bagay. So, nakita natin ng Yahweh, ngayon naman ay ang Elohim. Sa mga unang kapitulo ng Henesis, lahat ng makikita niyo na sa Ingles ay God o Diyos. Ang original niyan ay Elohim. Ang Elohim ay plural, maramihan. Hindi pagka singular na pang-isahan, El. Kagaya ng El Shaddai. Yung El ngayon ay Diyos pero pang-isahan. Pag sinabing Elohim, hindi iisang Diyos yan, plural. Kaya nga sa unang kapitulo, mga kapitulo ng Henesis, ay makikita nyo na nag-uusap sila. Sa paglalang, nag-uusap sila, gawin natin, lalangin natin. Yan ang sinasabi nila pagdating sa paglalang ng tao. Natin, plural yan. So, yung Elohim, yung tatlo na kaanib ng kadyusan ay nag-uusap sapagkat sa katotohanan lamang mababasa natin sa Biblia na ang Diyos Ama ay lumalang sa pamagitan ng anak, manlalalang din ang anak, at ang Espiritu ayon sa kapitulo 1:1 ng Henesis sa paglalang, aktibo ang banal na Espiritu. So yan ang ating mauunawaan dito. Subalit ang iba't ibang mga aspeto ng kanyang relasyon, yung Elohim, sa sangkatauhan ay naihayag sa pamagitan ng pangalang Yahweh mismo. So, hindi naman sila magkalayo. No? Yun lang ang Yahweh ay ang proper name ng Diyos. Yun ang tiyak na pangalan niya. Ang pangangailangang malaman ang pangalan ng Diyos.
Ang malaman ng pangalan o pagtawag sa pangalan ng Diyos ay hindi isang mahiwagang bagay. Ito'y tungkol sa isang proklamasyon ng kanyang pangalan na nangangahulugan ng pagtuturo sa iba ng katotohanan tungkol dito sa Diyos at ang kaligtasan na iniaalok niya sa lahat ng lalapit sa panampalataya. Gaya ng sinabi ni Joel, at mangyayari na sa sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kapitulo 2, talatang 32. Pangalawang pagkakahati, ang tugon ni Moises sa tawag ng Diyos. Tatalakayin natin ang apat na pagdadahilan. Exodo 3, 11, 13 at Kapitulo 4, 1 at 10. Sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, talatang 13, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos na inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Si Moises, Kapitulo 4 na ngayon, talatang 1, ay sumagot at nagsabi, ngunit hindi nila ako paniniwalaan o papakinggan man, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo. Talatang 10. Ngunit sinabi ni Moses sa Panginoon, O Panginoon, ako hindi mahusay magsalita. Mula pa noon o kahit sa mula ng magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang dila. So narito yung mga kanyang uh, excuses o palusot. Ang pag-atubili ni Moises. Muli ay sumubok si Moises na iiwas ang sarili mula sa tungkuling hinihiling sa kanya ng Diyos. Ayaw niyang pumunta sa Ehipto at harapin ang Faraon. Matapos ang lahat, nabigo na siya nang una siyang sumubok sa sarili niya upang tulungan ang mga Hebreo. At saka, hindi naniniwala at tinatanggap siya ng sarili niyang bayan bilang kanilang leader. Yon ang dahilan kaya binuo niya ang ikatlong pagtutol. Paano kung hindi maniwala o makinig sa akin? Hindi ito isang tanong upang malaman ang isang bagong bagay. Ito'y isang pagtatangka upang sabihin hindi isang pananagutan na hinihingi sa kanya ng Diyos na kunin. Kaya nga, anong tugon ng Panginoon? Dalawang himalang tanda. Dalawang mahimalang tanda ang ibinigay kay Moses upang gampanan sa harap ng mga matatanda ng Israel at maya-maya sa harapan ng Faraon. Una, ang kanyang tungkod ay naging isang ahas at pagkatapos ay bumalik sa isang tungkod. At ikalawa, naging leproso ang kanyang kamay ngunit agad gumaling. Ang dalawang himala ay dapat kumumpinsi sa mga matatanda na ang Diyos ay gumagawa para sa kanila. Subalit kung hindi ang ikatlong himala, yon ay gawing dugo ang tubig ay idinagdag. Bagaman ibinigay ng Diyos kay Moses ang makakapangyarihang kabalaghang ito, nagpahayag pa rin siya ng isa pang dahilan, ang ikaapat. Hindi siya magaling na tagapagsalita. Marahil ay ang ibig niyang sabihin dito ay matagal na akong gumagamit ng salitang Ehipto. 80 years
nakalimutan ko na, marahil nang ibig niyang sabihin. Itong apat na mga dahilan ay nagpapakita ng pag-atubili ni Moises na sundin ang tawag ng Diyos kasama ang makakatwirang tutol, reasonable, parang yung katwiran niya ay tama, kaya makakatwirang tutol. Pinagtatakpan niya ang kanyang pag-ayaw na pumunta. Ang unang tatlong tanong, mga dahilan ay nasa forma ng mga tanong. Una, sino ako? Ikalawa, sino ka? At ikatlo, ano kung hindi nila ako paniniwalaan? So yun ang unang tatlong forma pagtatanong. At yan sa pag-aaral ng marketing na matagal naming itinuro sa mga konsultor ay kapag ka nagtanong ang isang tao, titingnan yung tanong na yon na objection o pagtutol. Yun ang treatment niyan. So, paano pagka ang tao ay nag-o-object, sasagutin mo yung objection na nakaporma ng tanong. Yan ang prinsipo niyan. Ah, kung hindi nila ako paniwalaan. Okay, yun ang ikatlo. At ang ikaapat ay ang pahayag, hindi ako magaling magsalita. Tumugon ang Diyos sa lahat ng mga ito at nagbigay ng isang makapangyarihang solusyon. Sa mga dahilang ito, nagharap ang Diyos ng maraming ng aangat na mga pangako. Mapapansin niyo rito ang napakahabang pagtitiyaga ng Panginoon kay Moises. Alam niya ang ganito ang magiging tugon ni Moses, kaya pinagtiyagaan niya. Magandang matutunang pag-uugali ito pag naharap tayo sa mga taong tanong ng tanong na ang tanong nila ay pagpapakita ng pagtutol. Yan. Bigyan natin sila ng pagtitiyaga na para malinawan, hindi yung naiinis tayo. Ganon din sa ating mga anak. Ang huling pakiusap ni Moises. Pagkatapos ay binigkas ni Moises ang ika-5 at huling pakiusap at tuwirang humiling. Kung maaari po ay magpadala na lang kayo ng iba. Bilang tugon, sinabi ng Diyos sa kanya na kanya nang isinusugo ang kanyang kapatid si Aaron upang salubungin siya para suportahan. Sa wakas, tahimik na pumayag si Moses at hiningi kay Jethro ang kanyang basbas bago umalis pa Ehipto. Pangatlong pagkakahati, isang mahalagang pangangailangan para sa pagtawag ng Diyos. At tatalakayin natin ang pagtutuli, Exodo 4:24 hanggang 26. Sa daan, sa isang lugar na pinagpalipasan nila ng gabi, sinalubong siya ng Panginoon at tinangka siyang patayin. Ngunit kumuha si Sibora ng isang batong matalim, pinutol ang balat sa ari ng kanyang anak na lalaki at ipinahid sa mga paa ni Moises. Kanyang sinabi, tunay na ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin. Sa gayoy, kanyang binitawan siya. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin sa pamagitan ng pagtutuli. Isang nakaligtaang tungkulin. Ano ba yung kahalagahan ng pagtutuli na nakaligtan niyang gawin at dahilan dyan, papatayin siya ng Panginoon? Nabibigla ang mga estudyante ng Biblia na pagkatapos sumunod si Moises sa Panginoon at nagpasimulang maglakbay pabalik sa Ehipto, ang Panginoon ay papatayin siya. Ay nakakagulat nga naman yan.
No? Bakit ganun? Sunod na nga, ipapatayin pa. Ating yang linawin. Mula sa konteksto ng kwento, malinaw na ang issue ay pagtutuli. Ang kanyang bunso ay hindi natuli gaya ng hingi-hingi ng tipan kay Abraham. So ito ay utos ng Panginoon kay Abraham. Sapagkat ang pagtutuli ay sumisimbolo ng pagsunod sa usapan sa tipan sa pamagitan niya ni Abraham at sa pakikipagtipan ng Diyos sa lahat ng tao. Ang pagtutuli ay isang simbolo sa likod ng tipanan. Kaya napakahalaga yan. Ang mas malalim na kahulugan ng pagtutuli. Si Moises bilang ang leader ng bayan ng Diyos ay kinakailangang magpakita ng kanyang pagpapasakop at pagsunod sa Diyos upang maging may kaya sa pangunguna ng ibang tao na maging masunurin. Paano nga namang susunod ang mga tao kung ang kanilang leader ay hindi sumusunod sa Diyos? Dapat siya ang salimbawa ng pagsunod. Ngayon, hindi siya sumusunod. Bakit? Hindi niya tinuli ang kanyang bunsong anak. Nangangahulugan na yung panganay natuli. Bakit yung bunso ay hindi? Nakaligtaan. Ayan ang problema. So, ang kanyang misis, si Sipora, ay isang babae ng pagkilos at tinuli ang kanyang iho upang mailigtas ang buhay ng kanyang mister. Mabuti na lang ay naunawaan ni Sipora ang sitwasyon kaya siya ay kumilos. Hinipo niya si Moises sa pamagitan ng madugong balat at itong dugo ay kumatawan sa pagbabayad sala, atonement, buhay at ang pagtatatak sa tipan, sealing of the covenant. Ang katotohanan na ito'y ginawa ng napakatulin ay nagdagdag sa drama ng sitwasyon. Isang mahalagang leksyon ang maaaring matutunan mula sa kabanatang ito. Ano yon? Hinding-hindi dapat mabigong gawin ang nalalaman nating tama. Tanda natin yan. Pag alam natin na ang isang bagay ay dapat gawin, dapat ginagawa, hindi pinagpapaliban o kinakaligtaan. Yan ang lesson. Pagka meron kang narinig na, dapat palang gawin yun, gawin na agad. Magpasya na kaagad na gagawin ko yan, magiging bahagi ng aking lifestyle yan. Yan ang lesson ngayon sa bahagyang ito. So, ano ang dapat na sinasabi ng kwentong ito sa iyo? Kung ikaw ay talagang may sala ng pagpapabaya ng nalalaman mong dapat na ginagawa. Kaya ang mabigat na tanong ay, anong mga pagbabago ang kinakailangan mong gawin kahit pa ngayon na? Nabigo siyang sumunod sa kondisyon kung saan ang kanyang anak ay mabibigyang karapatan sa pagpapala ng tipan. Yan pa ang isang dahilan. Sapagkat hindi tuli ang kanyang bunsong anak, walang pagkikipagtipan sa kanya ang Diyos. Kaya ang kondisyon ng pagpala ay wala siyang bahagi diyan. At ang gayong pagpapabaya sa bahagi ng kanilang piniling leader ay hindi mapipigilang bawasan ang puwersa ng banal na tuntunin sa mga tao. Hindi sasabi ng mga tao, ay hindi nga sumunod si Moses di wag din tayo sumunod. Hindi. Yung pagpapabaya ng leader ay hindi magpapahina ng kautusan ng Diyos na dapat gawin ang isang bagay. So hindi katwiran yon. Siya nga pastor na hindi ginagawa hindi. Hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Isang karagdagang pangailangan ng proteksyon. Ito pa ang dahilan.
Si Moses ay ilalagay sa isang katayuan ng malaking panganib. Ang kanyang buhay ay maiingatan lamang sa pamagitan ng proteksyon ng mga banal na anghel. Oh, yung sitwasyon na yun ay hindi siya maiingatan. Subalit samantalang nabubuhay sa pagpapabaya sa isang nalalamang tungkulin, hindi siya maisasanggalang ng mga anghel ng Diyos. Gayon din tayo. Pagka meron tayong dapat gawin, malinaw na dapat gawin, tinatanggap natin na ito'y dapat na gawin at hindi natin ginagawa agad, pinagpapaliban natin, delikado tayo. Ang pag-iingat ng manghel ay wala sa atin. Huling salita. Ang madramang pagsusunog sa mababang punong kahoy ay marahil ang pinaka nagpapabagong karanasan sa buhay ni Moises. Lahat ng iba pang matataas na punto sa kanyang buhay ay nakadepende sa pagkakatalaga ng Diyos sa kanya upang pangunahan ng mga Hebreo palabas ng Ehipto at patungo sa lupang pangako. Meron ba tayong maituturing na nasusunog na mababang punong kahoy? Kung mayroon, inikilala ba natin ang kahalagahan, ang kabuluhan ng karanasang iyan? Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang anghel ng Panginoon, dalangin ko na samantalang tinatanggap mo ang salita ng Diyos mula sa Kanya, ikaw ay tutugon ng buong puso at isip at kaluluwa. At pagkatapos ay sa pamagitan ng Espiritu ay lalakad ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung maging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share, mag-like, i-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kung hinihingi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.